Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat ng magulang ay nais na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Kaya nga ang iba sa kanila ay handang magsakripisyo at magtrabaho sa malayo para maibigay ang pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Ayun nga lang ay may mga tao na sadyang marupok at nasisilaw sa kaunting pera na kanilang nakukuha mula sa ibang bansa. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Carding. 47 years old at nakatira dito sa Nueva Ecija kasama ang dalawang anak ko. Nakilala ko ang nanay ng dalawang anak ko na si Rosario sa isang karinderya na malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Naging nobya ko siya, nagsama kami sa isang bahay at hindi nagtagal. Nabigyan kami ng dalawang anak. Ilang taon nang lumipas, nagtrabaho siya sa abroad, Papa Dudut. Maayos ang mga unang buwan niya doon dahil palagi siyang nagpapadala ng sulat sa amin. Nahirapan din ako dahil yon ang unang pagkakataon na napalayo siya sa amin ng mga anak ko. Pero kailangan kong magpakatatag bilang padre di pamilya. Maaga pa lamang ay bumangon na ako buhat sa pagkakahiga sa lumang papag. May ngiti sa labing pinagmamasdan ng dalawa kong anak na mahimbing sa pagkakatulog sa aking tabi. Pagdakay masuyo kong hinaplos ang buhok ng mga ito. Mahal na mahal ko talaga ang mga anak ko at gagawin ko ang lahat para maibigay sa mga ito ang higit na pagkalinga, pag-aaruga at pagmamahal ng isang ama at bilang tumatayong ina na rin sa kanilang dalawang anak. Tutuparin at pupunan ko ang naipangako ko sa aking asawa na ngayon nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Labag man sa kalooban ko noon, ang paglisa ng asawa ko ay wala rin akong nagawa sa huli. Papa Dudut, bilang haligi ng tahanan ay alam ko na ako dapat ang magbanat ng buto at gumawa ng paraan upang itaguyod ang aking buong mag-anak. Ako dapat ang makipagsapalaran sa iba yung dagat, subalit sanhi ng hindi inaasahang aksidente ay nawalan ako ng kakayahang makapaglakad ng maayos na naging dahilan upang hindi matuloy ang pangingibang bansa ko. Nagtatrabaho ako noon bilang isang construction worker na sinubukang iligtas ang kaibigan mula sa pagkakabagsak dito ng semento. Naisalba ko nga ang kasamahan ko, ngunit sa aking paa naman bumagsak ang mga yon. Ipinagpapasalamat ko na lamang dahil nakakapagtrabaho pa rin ako sa kabila ng pinsalang natamo ko. Mula nang umalis ang asawa ko para magtrabaho sa abroad ay nasanay na akong gumising ng maaga upang ipaghanda ng almusal at baon ang mga anak ko sa pagpasok nila sa eskwelahan. Halos magkatabi lang din kasi ang ginagawa naming gusali sa pampublikong paaralan na pinapasukan ng dalawang anak ko. Magtatapos na ng grade 6 noon ang aking panganay na si Alexis. At si bunso naman ay nasa ika-4 na baitang. Lumalaki na rin ang aking mga gastusin talaga noon, pero ang tanging pangarap ko lamang ay ang makapagtapos ng pag-aaral ang mga ito upang sa gayon ay hindi matulad sa akin na hindi nakatungtong sa mataas na antas ng edukasyon.
Ibig kong guminhawa ang buhay ng mga ito sa hinaharap at hindi maranasan ang anumang paghihirap na tinatamasa ko ng mga oras na yon. Ang sarap naman po ng niluluto mo, Itay. Mula sa bukana ng maliit na kusina ay sumungaw doon si Alexis. Pikit ang mga mata habang hinihimas ang tiyan at sinasamyo ang piniprito kong tuyo. Masarap talaga ito, anak, dahil ito ang paborito ninyo ni Ella. Nakangiting tugon ko. Kung sana'y may kakayahan lamang ako na bumili ng lechon para sa mga ito ay gagawin ko upang hindi magtiyaga sa pritong itlog at tuyo ang aking mga anak sa pang-araw-araw. Ngunit magtitiis muna sila kung ano ang nakahain sa mesa. Magandang umaga po, Itay. Magandang umaga rin sa iyo, kuya. Malapad naman ang ngiting bate ni Ella sa amin ang kuya niya. Mukha na po ba akong Princess Anna, Itay? Ang sabi nito at umikot-ikot upang lalong ipamala sa ama kung gaano kaganda ang pagkakaayos nito ng sariling buhok, katulad ng pagkakatirinta sa buhok ng paboritong Disney princess na napapanood nito sa kapitbahay. Napakaganda naman ng prinsesa ko at sa tingin ko ay walang sinabi ang prinsesang tinutukoy mo, anak. Walang patumpik-tumpik na tugon ko. Ipinagpapasalamat ko at hindi katulad ng ibang mga bata sina Ella at Alexis na kailangang gisingin sa umaga at piliting maligo. Hindi rin kailangang tulungan sa pagsusuot ng uniforme at kung ano-ano pa. Tinuruan kasi ito ng asawa ko kung paano maging independent sa simpleng mga bagay-bagay. Isa pa'y sadyang matalino ang aming mga anak. Itay, baka naman po hindi pag-aaral ang inaatupag ni Ella kundi ang paghahanap ng prinsipe. Biro pa ni Alexis na ikinasimangot ng nakababatang kapatid. Natural lang sa isang prinsesa na magkaroon ng prinsipe, kuya. Pero dahil nga bata pa ako ay isasantabi ko muna yan. Nangako kasi ako kay inay at itay na magtatapos ako ng pag-aaral para maiahon ko kayo sa kahirapan. May paninindigang sagot din ni Ella. Hinila nito ang katabing upuan ng kapatid bago pinaunlakan ang sariling maupo. Ako ang kuya, kaya ako ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Hindi ba, Itay? Sabi ng anak ko na binalingan ako ng tingin. Nagagalak naman ako na nilapag ang ulam sa lamesa bago nagsalita. Mga anak, masaya na kami ng inyong nanay kung masigurado namin na maganda ang inyong pamumuhay sa hinaharap. Hindi naman basihan at batayan ng labis na karangyaan. Ang mahalaga ay buo ang ating pamilya at nasa maayos kayong kalagayan. Wika ko na nakisalo na rin sa almusal. Isa rin sa mga ipinagpapasalamat ko sa Diyos ay pagkakaloob sa akin ng matatalinong mga anak na sa edad 11 at 9 ay hindi mo akalain na makapagsasalita ng ganon, Papa Dudut. Kung sana'y may kakayahan lamang akong makahanap ng magandang trabaho. Pagdakay lumungkot ang mukha ko nang sabihin yon. Itay, wag po tayong mawala ng pag-asa. Nakangiting wika ni Alexis na hinawakan ang palad ko at bahagyang pinisil. Tama ka, anak, may awa ang Diyos. Malalampasan din natin to, sabi ko na bahagyang ginulo ang buhok ng panganay. Ako po ang maglilid ng pasasalamat kay Father bago po tayo kumain, Itay. Suhestyon ni Ella na parehong sinang-ayunan naming dalawa ni Alexis. Masaya naming pinagsaluhan ng munting almusal habang pinag-uusapan ang mga nangyari sa eskwelahan nila. Mga project, assignment, exam, kaklase at kung ano-ano pang mga bagay. Naging bonding na rin namin ang sabay-sabay kami na kumakain sa hapagkainan habang masayang nagkwekwentuhan. Pagkatapos ay mabilis na kaming kumilos para ayusin ang aming mga gamit. Hinatid ko muna ang anak ko sa paaralan bago ako dumiretso sa trabaho. Nagbilin din ako sa panganay na sunduin ang bunsong kapatid pagkatapos ng klase at hintayin na dumating ako kung saan ko sila susunduin. Pagkatapos ko silang ihatid ay dumiretso na ako sa trabaho ko. Ganon ang routine namin sa araw-araw. Mataas ang sikat ng araw noon habang pawisan ang noo ko at buong katawan ko sa pagtatrabaho.
Nang magtanghalian ay sabay-sabay kaming kumain ng mga katrabaho ko at pinagsaluhan ng maraming kanin at kaunting ulam na pinagtapong-tapungan namin na bilhin sa malapit na karinderya. Ganon ang ginagawa namin para mas makatipid kami sa mga gastusin. Kagaya ko ay gipit din sila sa pera dahil sa mga kanya-kanyang responsibilidad. Sa katunayan, nagtataka nga sila kung bakit nagtatrabaho pa rin ako sa construction site kahit nasa abroad na ang asawa ko. Sinabi ko naman na ayokong iasang lahat ng gastusin sa misis ko. Kaya pinili ko na magtrabaho pa rin. Nang matapos ang trabaho ko sa buong maghapon, ay dinaanan ko na sa school ang 2 anak ko. Papadudot gumuhit ang pagkagulat sa mga mata ko nang makita ang ayos ng panganay kong anak na si Alexis. Magulo ang damit nito, may putik at may punit pa. May pasarin ito sa may pisngi niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito kay Alexis na gano'n ang ayos niya. Balita ko po 60-50 na lang ang detergent powder ngayon, itay. Ibawas nyo na lang po sa isang buwang baon ko. Hindi makatingin ang diretsyong saad ni Alexis. Sa panunuring mga tingin ko, ako na rin po ang bahalang maglaban ng uniforme ko, itay. Balita ko rin po ay mabisang pangtanggal ng mancha ang bicarbonate soda. Muling sabi niya pa na iwas pa rin ang mga tingin sa akin. Kuya, wala tayong ganun, sabat pa ni Ella. Ibabad ko na lang po sa loob ng 24 oras para madaling matanggal ang dumi. Umilap ang mga mata na dagdag pa ni Alexis. Napabuntong hininga ako habang sinisipat ang pasa sa mukha ng panganay ko. Alam nyo na masama ang magsinungaling, hindi ba? Ayoko rin na naglilihim kayo sa akin. Seryoso na sabi ko. Itay, maagap na tinakpan ng palad ni Alexis ang bibig ng kapatid niya upang pigilan ito sa pagsasalita. Huwag po kayong mag-alala, itay, ayos lang po ako. Hindi ko na rin po uulitin, wika ng panganay kong anak. Alexis, magsabi ka ng totoo, seryosong saad ko. Nagpakawala muna ng hangin sa dibdib ang batang si Alexis bago ito nagsalita. Itay, pasensya na po. Hindi ko na po kasi matiis sa mga sinasabi ng mga kaklase ko eh. Pigil ang mga luha na wika niya. Anak, hindi mo kailangan makipagpalitan ng suntok sa kanila. Wika ko. Sumusobra na po kasi sila, itay. Wala po silang karapatan na insultuhin ang pagiging pilay ninyo. Hindi nyo naman po kasalanan na magkaganyan at wala rin po silang karapatan na sabihing may ibang lalaking kinakahumalingan sa ibang bansa ang inay. Nangingilid ang mga luha sa magkabilang sulok ng mga mata ni Alexis habang nagsasalaysay sa nangyari sa school nila. Yun din po ang madalas itukso sa akin ng mga kaklase ko, itay. Luhaang saad naman ni Ella. Bigla ang paninikip ng dibdib ko ng mga oras na yon habang pinagmamasdan ng aking mga anak. Pakiramdam ko'y sumipa sa dibdib ko ang katotohanan yon. Hindi ko man kasalanang maging pilay, batid kong magiging dahilan yon para ulanin ng tukso at panunodyo ang aking mga anak. Pero ang sabihing may ibang lalaki sa ibang bansa ang aking asawa ay ang labis na nagpapabigat ng kalooban ko. Kahit minsan ay hindi ko pinag-isipan ng masama si Rosario. Batid kong iba ito sa mga babaeng nakipaghaharutan sa ibang lahi sa ibang bansa. Pero ng mga panahong yon, 3 buwan na rin kaming walang balita sa asawa ko. Halos araw-araw ko nakikisuyo sa kaibigan na magpadala ng mensahe sa roaming number ng kapwa kasambahay ni Rosario sa Dubai upang kumustahin ang kalagayan ng asawa ko. Ngunit wala naman akong nakukuhang pagtugon mula sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasang huwag mag-alala sa kalagayan ng asawa ko. Sa susunod ay huwag mo na silang patulan, anak. Ang mahalaga ay nakakagalaw naman ako at naitataguyod ko kayo ng maayos. Huwag din kayong maniniwala sa mga sinasabi nila. Matino at may paninindigan ng inyong ina. Yan ang palagi ninyong isipin, maliwanag ba? Paliwanag ko sa 2 anak ko habang yakap-yakap ang mga ito. Opo, itay, sumisinghot na sabi pa ni Alexis.
Ang lalaki hindi umiiyak bagkus dapat itong makitaan ng katapangan at katatagan, ang wika ko. Hindi po ko umiiyak, Itay, mahangin lang po at maalikabok kaya hindi ko po maiwasang huwag mapuwing, ang sabi pa ni Alexis habang pinapahid ang mga luha na ikinangiti ko. Salamat sa inyong pangunawa mga anak. Pigil ang mga luha na sabi ko. Hindi ako dapat magpakita ng kahinaan sa harapan ng mga anak ko. Kami po ang dapat na magpasalamat, Itay, dahil kayo po ang nagiging tatay namin. Salamat po, Itay. Madamdaming pahayag ni Ella na naging dahilan upang malunod sa galak ang puso ko. Mahigpit kong niyakap sina Alexis at Ella. Sa ganung paraan ay maipabatid ko kung gaano ko kamahal ang mga ito. Nang sumunod na mga araw ay nakatanggap ako ng padala mula sa asawa ko. Isa yung malaking kahon na naglalaman ng iba't ibang uri ng kasangkapan sa loob ng bahay. Mga damit, cellphone, sapatos at kung ano-ano pa. Bukod doon ay nagpadala din po ito ng malaking halaga para sa pag-aaral ng mga anak namin. Kalakip din noon ang liham na halos ikagunaw ng mundo ko ng mga oras na yon. Naninikip ang dibdib ko sa pakiwari ko'y may libu-libong patalim na paulit-ulit na tumutusok sa aking dibdib habang binabasa ang liham ng asawa ko. Hindi ko na rin alintana ang pagunahan ng butil-butil na luha sa aking mga mata habang yugyog ang magkabilang balikat ko. Sakit, galit at pagkapuot ang lumulukob sa akin ng mga sandaling yon. Ayaw kong maniwala na magagawa akong saktan ng ganito ni Rosario. Pero batid kong sulat kamay yon ng asawa ko. Noon pa man ay palagi naming napagtatalunan ang tungkol sa pera. Ngunit hindi naging batayan yon upang magbago ang tingin ko sa kanya. Mahal na mahal ko ang ina ng aking mga anak, ngunit bakit nagawa akong lokohin at pasakitan ng ganon ni Rosario? Bakit nagawa niya akong ipagpalit? Mas gugustuhin ko pang maghirap na may dangal at prinsipyo. Ni minsan sa halos 20 taon naming pagsasama noon ay hindi ako nagkulang sa papadama rito kung gaano ko siya kamahal. Nagtagi sa mga bagang at nakayukom na lamang ang aking kamao. Kinuyumos ang liham ng asawa ko habang tahimik na humahagulhol. Ipinagpapasalamat ko at tulog na ang mga bata nang maisipan kong basahin ang sulat ng asawang nagtaksil sa aming sinumpaang pag-iibigan. Itay, ayos lang po ba kayo? Hindi niyo po ba nagustuhan ang mga padala ni Inay? Pagdakay lakas loob na tanong ni Alexis kinabukasan nang marating namin ang higanting tarangkahan ng kanilang eskwelahan. Pansin nito ang pananahimik ko mula pa kaninang magalmusal kami. Alam ko na nasanay kasi ito sa pagiging masigla at masiyahin ko. Pero nooy kapansin-pansin ang katamlayan ko talaga. Okay lang ako anak, huwag mo na akong alalahanin pa. Ang mga biling ko sa'yo huwag mong kakalimutan. Sabi ko na tipid na ngumiti para itago ang tunay na nararamdaman ko. Ayaw kong malaman ng mga tao ang tungkol sa liham ng asawa ko at kung ano ang nilalaman nito. Sapat na para sa akin na ako lamang ang masaktan at manibugho kesa sa magbago ang tingin ng mga bata sa kanilang ina. Opo Itay, hindi ko po nakakalimutan ang mga habilin ninyo. Tugon ng panganay ko. Mabuti naman kung ganon anak. Sabi ko na yumuko upang ipantay ang mukha sa bunsong anak. Ang prinsesa ay hindi nakikipag-away. Malinaw ba yon, Ella? Bilin ko. Opo Itay, hindi ko po sasayangin ang laway ko sa pagpapalitan ng maanghang na salita sa mga kaklase ko. Maagap na tugon ng batang babae. Hinalikan ko sa noo ang bunsong anak ko bago ako tumayo, Papa Dudut. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Utos ko na agad namang sinunod ng dalawang bata. Mabigat pa rin ang dibdib na nasundan ko ng tanaw ang papalayong mga anak. Wala akong hinangad kundi mabuo ang aming pamilya at maibigay sa mga ito ang kaukulang pangangailangan. Subalit hindi na yon magkakaroon ng katuparan kailanman. Nasilaw sa karangyaan ng aking asawa at ipinagpalit kami nito sa mayamang Arabo.
Buhat sa pakaisipin ang tungkol doon at iba yung sakit at kirot ang nararamdaman ko. Tumingla ako sa kalangitan upang pigilin ang nagbabadyang luha sa mga mata ko. Kailangan ko na mas maging matatag alang-alang sa aking 2 anak. Nang araw na yon ay hindi ako tumuloy na pumasok sa trabaho. Niyaya ko ang isang kumpare ko na pumunta sa lugar kung saan ay maraming alak at umorder kami ng maraming bote. Nagpakalunod ako sa alak kasama siya habang kinikwento sa kanya kung ano ang dahilan ng pag-aaya ko sa kanya. Alam ko kasi na kailangan ko ng kausap ng mga oras na yon. Sinabi ng kumpare ko na alam na raw ng asawa niyang nasa Dubai din ang tungkol sa ibang lalaki ni Rosario. Hindi niya lang masabi sa akin kasi nag-aalala siya na baka masyado kong dibdibin ang lahat ng yon. Humingi naman siya ng patawad dahil sa paglilihim niya tungkol sa bagay na yon. Pero sinabi ko na wala naman siyang kasalanan. Hindi niya kasalanan kung bakit nagloko ang asawa ko. Sadyang hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan na gawin yon ni Rosario. Bakit kailangan na lokohin niya ako at ipagpalit kaming pamilya niya sa isang lalaki na estranghero lang sa buhay niya. Papadudot nasundan ng mga araw at gabi ng pagkalulong ko sa alak. Madalas na hindi ko na niyahatid o nasusundo ang mga anak ko mula sa eskwelahan. Madalas din na gabi na ako kung umuwi sa bahay namin. Hindi ko na naaasikaso ang mga anak ko. Itay, bakit ngayon lang po kayo? Saan po kayo galing? Bakit po kayo amoy alak? Sunod-sunod na inosenteng tanong ni Ella nang makauwi ako sa bahay. Pasensya na kayo mga anak. Birthday kasi ng Chong Ricardo nyo. Hindi ko naman mapahindian at baka magtampo. Ipagpatawad nyo rin at hindi ko kayo nasundo sa paaralan. Pagsisinungaling ko. Itay, naparami naman po yatang inom ninyo ah. Si Alexis naman ang mabilis na nakalapit at inalalayan ako na makapasok sa loob ng bahay. Ngayon lang naman to anak, sabi ko na pinipilit na magsalita sa kabila ng tama ng serbesa sa aking katawan. Hindi naman po kayo dating ganyan. Wala na rin ho kayong pinagkaiba sa mga lasenggong tambay sa kanto. Napabayaan nyo na rin po kami ni Ella. Sita ni Alexis sa akin. Matulog ka na Alexis, may pasok ka pa bukas. Pagtataboy ko sa panganay ko. Hanggang kailan kayo magpapakalunod sa paglaklak ng alak itay? Kapag tuluyan na kayong nagkasakit? Tanong pa ni Alexis. Huli na ito anak, wika ko. Huli? Maraming beses nyo nang sinasabi ang salitang yan itay. Pero araw-araw pa rin kayong umiinom. Alam mo bang 3 araw nang may lagnat si Ella? Kung sabagay, paano nyo naman po malalaman? Gayong hating gabi na kayong umuwi. Hindi naman namin kayo makausap sa araw dahil tulog kayo. Wala na kayong oras sa amin ng kapatid ko, dagdag pa ni Alexis. Kung sana'y naririto lamang ang inay, hindi. Hindi na babalik ang nanay ninyo. Putol ko sa naisabihin ni Alexis habang nagpipigil ng luha ko. Wag na wag mong babanggitin ang nanay mo dahil wala na siyang pakialam sa atin. Alam ko na baka sa tono ng pananalita ko ang pait at sakit dulot ng pagtataksil ng asawa ko. Bakit po itay? Dahil ba rito kaya kayo nagkakaganyan? Mula sa likod ay nilabas ni Alexis ang nagusot na papel na ikinanlaki ng mga mata ko. Kailan ka pa natutong makialam ng gamit ko? Galit na bigkas ko na akmang tatayo upang agawin ang papel na yon. Ngunit naging dahilan yon upang mapasubsob ako sa sahig dulot ng labis na kalasingan. Dahil po ba rito itay kaya kayo nagkakaganyan? Pag-ulit niya pa na itinaas ang gusot-gusot na papel. Iniwan man tayo ni inay, hindi yon sapat na batayan para magkaganyan kayo. At makalimutan niyo kami. Hilam sa luhang pahayag ng panganay kong anak. Itay, nandito naman po kami ni Ella. Nakikita niyo, nahahawakan, nayayakap at karamay niyo po kami sa lahat ng oras. Maging sa hirap man o ginhawa. Muling saad pa ni Alexis.
Itay, hindi po namin kayo iiwan ni kuya. Dito lang po kami lagi sa tabi ninyo. Sana po ay tumigil na kayo sa pag-inom ng alak. Umahagulhol na pakiusap ni Ella mula sa kabilang panig ng maliit naming sala. Tila itinulos naman ako sa kinakatuyuan ko sa tinurang yon ng aking mga anak. Naging bulag ako at pabayang ama buhat ng matanggap ko ang liham ng asawa ko. Masyado kong nasaktan sa pagtataksil nito sa akin na naging dahilan upang mapabayaan ko ultimo ang dalawang anak ko. Nilulung ko ang sarili ko sa alak sa pag-aakalang mawawala at makakalimutan ko ang pait at sakit sa panlulokong inukit ni Rosario sa aking puso. Subalit nagkamali ako, Papa Dudut. Napakalaking pagkakamali ang nagawa ko sa kanila. Hindi ang alak ang kasagutan sa anumang nararamdaman kong sakit ng mga oras na yon. Bagkos ay naging dahilan yon upang mapabayaan ultimo ang dalawang nagmamahal sa akin na mga anak ko. Patawarin niyo ako mga anak, patawad. Napahagulhol na wika ko. Tuluyan ko nang pinakawalan ng hapding dinadala ko ng mga oras na yon. Inayaan kong magmalabis ang mga luha sa magkabilang mga mata ko. Pinagsisihan ko ang pagiging hangal at duwag sa pagtanggap sa katotohanan na yon. Itay, halos magkapanabay na tawag ng magkapatid sa akin. Dinaluhan at niyakap nila ako ng mahigpit habang pareho silang umiiyak. Nais nilang ipabatid sa akin na hindi nila ako iiwan anuman ang mangyari. Mahal na mahal po namin kayo, Itay. Hilam sa luhang wika ni Alexis. Mahal na mahal ko rin kayo mga anak ko. Puno ng pagsisising sabi ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako iinom ng alak. Magsisikap ako upang mapabuti at mapagtapos ng pag-aaral ang aking mga anak. Higit sa lahat ay nangakong magiging ulirang ama at huwarang magulang sa mga ito. Hindi ko nahahayaan na tuluyang masira ang buhay naming mag-ama nang dahil sa kapirasong liham. Papa Dudut, halos 10 taon nang nakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito. Malapit nang magtapos ng kolehiyo si Alexis pero nakakatulong na siya sa akin sa mga gastusin dahil sa part-time job niya. Ayoko nga sana siyang payagan na magtrabaho habang nag-aaral kaya lang ay naging mapilit siya. Ako naman ay nagtatrabaho na bilang foreman sa construction site. Mas malaki na ang kinikita kong pera ngayon kumpara sa noon. Masaya kahit papaano kasi higit na muli pang nagparamdam o nagpakita ang dati kong asawa na si Rosario. Kasama ko naman ang dalawang anak ko. Tuluyan ko na lang na kinalimutan ang babaeng sobrang minahal ko dahil nalaman ko na nagpakasal na sila ng kanyang asawa doon sa Dubai. At may 3 na rin silang mga anak. Sana lang sa oras na mapagbigyan niya ng pagkakataon ng sarili niya na makita ang dalawang anak namin ay magawa siyang patawarin ng mga anak ko. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko at naway nakapag-iwan po ito ng aral sa mga nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Karding. Maraming salamat, Karding, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Gusto ko lang pong ipaalam sa lahat ng mga listeners natin na may isa pa kaming channel. Yung pong Kaistorya YouTube channel. So meron pong link dyan sa aming pinakang homepage dito sa channel na ito at makikita nyo po dun yung Kaistorya YouTube channel at ganoon din po ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po ay mag-subscribe din po kayo at makinig din sa Kaistorya at sa Papa Dudut Family YouTube channel. Sa totoo lang ay nakakalungkot pakinggan ang kwento ng ating sender dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay at kasama ng kanyang mga anak. Pero naniniwala ako na nakapag-iwan ito ng malaking aral sa ating mga kaistorya na nakikinig sa ngayon na anuman ang pagsubok na dumating sa ating buhay, manatili tayong matatag lalo na para sa mga taong nagmamahal sa atin. Ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.